The joy of the Lord is our strength. So good morning sa lahat po nasa online. Tayo po ay nasa first service and we are so privileged to experience the very touch, amen, of the Holy Spirit. Amen. Sino po dito ang hinipo ng ating Diyos na buhay? Amen. Alam nyo, kaaliwan ng ating kaluluwa sa tuwing tayo sasamba ay patuloy na nilalanghap ng Panginoon ang ating mga papuri at pagsamba. Kung bakit insenso ang isa sa ibinigay ng wise men. Because our worship is like an incense. No? Nilalanghap to ng ating Panginoon. Amen. Kasi nung unang panahon, nag-aalay ng mga hayop para ihandog bilang sacrifice at tanggapin ng ating Panginoon. And today, alam naman natin, ang sabi na Romans chapter 12, the highest form of service and worship is giving ourselves to the Lord as a living sacrifice. Amen. Tayo na yon. Kaya living sacrifice. Amen. So, ngayon po ay last Sunday, sa lahat po na sumusubaybay sa ating online, patuloy pa rin po tayong nasa ilalim ng MGCQ, Modified General Community Quarantine. Tayo ngayon ay nagsasama-sama upang sumamba sa Panginoon. Amen. Patuloy pa rin ang lahat ng gathering, yung nga lang, merong kailangang permiso. Kaya kahapon ay nakala namin hindi matutuloy ang kasalan ng ating isang leader, pero thank you sa God sapagkat He is a source and God is a God of connection. Amen? Amen po ba? Nagpapasalamat ang pamilya kay Roldan sapagkat siya kagad yung nag-aksyon. Pumunta at tinawagan ng City Health, DSWD, upang kailangan mai-provide ang certificate. So ngayon ay tayo. At ang church natin ay meron na rin pong certificate. So wini-welcome natin, good morning, Konsehal. Si Konsehal yan, no? Hindi ba? Praise God. Kahawig. So, nandito pamilya ni Konsehal. So, napakabuti ng Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Amen po ba? So, napakabuti ng Panginoon. So, okay, nagpapasalamat sa... Kasi alam niyo ba, during pandemic, sarado lahat. Sarado lahat. Ay, yung konsehal ng aming barangay, ang akin naging utusan. Bumili ka ng gamot. Nagdadala ng ayudang na magkain. Salamat. So, napakabuti ng Diyos. So, buksan natin Bible in the book of John, chapter 1, verse 4 to 9. And let us meditate from this word. I'm so touched. No? Na-touch po ako sa word na ito. At ating pagsaluhan, ito ay sabihin natin year-end message. Next week ay New Year na. Amen? First Sunday of January. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Ilang buwan nangyari ang lahat ng ito, subalit tayo pa rin ay nananatiling nakatayo. Ang pamilya natin ay walang sakit at karamdaman. Ang sabi ng Bible, in Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shined in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sabihin nga natin, the darkness has not overcome it. Yung light. Kaya dito po tayo, alam nyo, binabasa ko to, I'm really amazed. Yung dala-dala ng ating Panginoon. Then, sabi ng verse 7, He came as a witness. Okay, verse 6, there was a man sent from God whose name is John. He came as a witness to testify concerning the light so that through him all might believe. In verse 8, He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Sabihin natin, coming to the world. And that is the Christmas. That is where the baby born, Jesus Christ, the light of the world. Sabi nga natin, the light of the world. Sa Tagalog, sa Kanya ay may buhay, at ang buhay
ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi nagapi kailanman ng dilim. Wow, praise God. Talagang hindi magagapi ng dilim ang liwanag. Ini-expose pa ng liwanag ang kadiliman. Kaya napakahalaga. At naparito si Juan at sinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Upang ang lahat ay sumampalataya dito. Tandaan po natin yan. Hindi siyang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Sabihin natin ilaw. At ang topic natin ngayon, katulad na ipinost sa Facebook, ay He is the light and the light sa world. Meron po saying, no, that how to live today is our light of tomorrow. Yan yung minsan narinig natin at sabi ng marami. No? That how to live today is our light of tomorrow. Kung ano daw uri tayo ng pamumuhay meron ngayon, ay siya daw yung magiging liwanag sa iyong bukas. Do you believe that? Amen? Ang buhay ay nagsisimula ngayon, hindi bukas. Sabi nga ni John Maxwell, ang isang araw ay matatapos mamayang gabi. Amen po ba? The day ay natatapos sa gabi. Ang ibig sabihin, itong maghapong ito, ano man ang nangyayari, wag mo nang itawid bukas. Amen? Kaya, how we live today is the light of our tomorrow. Kaya tayo naniniwala na ang bawat araw ay bago. Amen? Our God is a light and the light of the world. Siya yung ilaw, siya yung buhay at ilaw ng mundong ito. At kailanman, ang sabi ng Bible, that light, no, the darkness, not overcome it. Hindi pwede. Bagamat, in the book of John chapter 3, na anak ng Diyos ay hindi tinanggap ng sanlibutan. But still, there is the word of the Lord that never overcome. Amen? Sapagkat tayo ay nasa liwanag. Sabihin natin, tayo anak sa liwanag. Kaya ito yung dadali natin, yung pagliliwanag na ito, ang dadali natin sa araw ng bukas. Kaya tayo naniniwala, 2021, shining years. Amen? O tingnan mo yung katabi mo, nagliliwanag ang bukas. Maraming bagong bagay ang inihahanda ng Panginoon sa bawat isa. But let us know the deeper things kung bakit kailangan natin ang mamuhay ngayon ng may liwanag sapagkat magliliwanag ka. Amen? Hindi yung magliliwanag ang bahay mo. Kasi minsan nakakainan kami. Sige, huwag tayong tumigil, kakakain yan. Magliliwanag ang bahay mo. Ako yung nagtanong, bakit? O tinan mo yung kabaong, may mga liwanag sa palibot. Amen. Pero ang liwanag ng Diyos ay hindi nagdudulot ng kamatayan. Ang liwanag ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. The light is the light. Kaya na-bless po ako doon sa isang libro ni Billy Graham. Meron pong isang word doon na napakaganda. Ang sabi doon ay the world a flame. Sabi natin, nagliliwanag ang mundo. Ang ganda ng word na yon, bagamat wala akong libro noon at akin lang binabasa yung ilang saying about from that book ni Billy Graham. Ayon ay isa sa the most, hindi naman pinagbili, kundi seller nga eh. No, dahil kanilang pinag-aralan, the autobiography of Billy Graham. Since Billy Graham start serving the Lord until na siya mamatay at the age of 96 to 98, if I'm not mistaken. Ang ibig sabihin, nagliwanag ang buong Amerika. Pero hindi siya ang ilaw. Ipinakilala lang nila ang ilaw ang Panginoon. Amen? Hello? Dala-dala natin yon. Kaya nung binabasa ko yung short introduction at
yung preface, yung mga unang word na naging impact sa buong Amerika. Walang presidente na umupo na hindi ipinatawag muna si Billy Graham upang ipag-pray ang kanyang upuan. Nagkaroon ng great impact. At marami na sumunod na mga great man of God. Pero alam naman natin, as a human being, some of them fail. Amen po ba? Kaya grabe po yun. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ako noon. Hindi naman dahil mas maganda pa yun kaysa Bible, pero katulad na sinabi ng John chapter 1, verse 4 to 9, He is not the light, referring to John. The man, the name John, ay nariyan, dumating. To testify the light, concerning the light, but he is not the light, and through him, many people might believe in the light. Kaya sa atin bilang tayo mananampalataya, napakahalaga ang contribution natin para maliwanagan ang ating buong sambahayan, maliwanagan ang ating barangay, maliwanagan ang buong bayan, at sumunod na ang syudad at ang buong bansa. Amen? Noong last week, ay nagpatawag ako ng meeting sa elders of the city. Dahil hindi naman lingid sa inyo na ako na ang chairman ng United Pastor Council. Yes, many from my friend greeting me. Congratulations, Bishop. Pero ang nagdadrive sa akin ay grabe itong responsibilidad na ito. Kumbaga, sa pamunuan ng gobyerno, si Mayor. Sa barangay, ang kapitan. Pero sa pastor, ako yung mga ngasiwa sa pastor na mga pastor. Amen po ba? Kaya nung binigay sa akin ng Panginoon ito, a days ago, nilapat ako ng teaching. Through me, many people might believe. No more question about the light. No more question about the light giver. No more question about the light giver. And no question about Jesus Christ. But we have a contribution to this world, to your families, to our neighbor, to show to them we are not the light, but through us, many people might believe in the light. The light shine in the darkness, that is true. And the darkness cannot overcome it. Hindi kayang matalo ni Satanas ang taong nasa liwanag. Hindi pwedeng matapilok o matisod ang naglalakad sa liwanag. Hindi ka mangangapa sa buhay kung ikay namumuhay sa liwanag. Ang natitisod lamang at nadadapa ay yung namumuhay sa dilim. Amen? Amen. Ano man ang nangyayari, pag alam mong ikay namumuhay sa liwanag, you carry the light of Jesus. Madilim man ang nilalakaran mo, the darkness cannot overcome you. Because Jesus is the light. Amen? No more question. Kaya pag maliwanag, kahit kayo tumatakbo, alam mo ang tinatakbo mo, alam mo ang direction mo. Amen. Kaya Christian today, we must be prepared. Sa lahat ng nasa online, nara sa sanctuary, ang laki ng ating contribution to influence, to spark the light over our home. Amen? Tayo nag-gathering nung Pasko. Kami nag-gathering. Ang pamilya ni Mrs. nasa bahay, 24. I'm so blessed sapagkat dumating din yung panganay sa kanila sa unang pamilya. At naipag-pray ko sila. Amen? Amen po ba? Kasi mawawala ang buhay natin.
Kaya nung sinisilip ko yung ilang mga quotation about to the man of God, Billy Graham, until in his last breath, nasa electric wheelchair siya, nakaharap pa rin siya sa video na nagpipreach about Jesus. Amen? Kasi ang kabuluhan ng ating buhay, na narito, tayo makapunta at maranasan natin ang divine promises of God, which is the eternity. Binisita ko rin ang ilang preaching ni Brother Eddie. Binigyan niya lagi ng emphasis about how to live today. Amen? Kasi yun ang ating buhay. And nobody can measure everyone. Only God and us and you ang nakakaalam nun. Kaya remember this, napakahalaga tayo. Kaya may pag-iingat tayong ginagawa. Sabihin mo, kayamanan ka ng Diyos. Sa Bible, ang sabi dito sa isang talata, ilang talata ng Bible, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Don't you know that you yourself are God's temple, and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroy God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are. Dito pinapakita mga kapatid kung bakit sinabi ng Bible sa John, I am not the light, but through me many people believe in the light. Napakahalaga yung tinatawag na persona natin. Sabihin natin, persona. Kung ang Diyos ay mayroon pong tatlong persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, tatlong persona, triune God. Bagamat walang directing sinasabi sa Bible na Trinity, pero yung mga sequence from the Old Testament going to New Testament, mga verses na nagpapatunay na pinahalagahan ng Panginoon ang bawat persona nila. At sa ating kapanahunan, gagalaw lamang ang persona ng Holy Spirit kung ito'y magdidwell sa persona ng tao. Are you with me? Dahil ang Panginoon ay bunga ng isang persona na lumukob yung Espiritu kay Maria, nabuo ang isang persona. At sa magitan ni Jesus na ipanganak na siya ang ilaw. Pero in John chapter 13, ang Panginoong Jesus ay natapos na ang kanyang ginagawa, he's going back to the Father because he is from the Father. Pero sabi ng Panginoon ay huwag kayong aalis sa Jerusalem because the Helper is coming to you. Pero napakahalaga naman natin na hindi kikilos ang banal na Espiritu Santo kung walang persona ng tao, ikaw at ako. Are you listening? Are you listening? Hindi pwede mag-minister ang Holy Spirit without the person of person. Like me. Hindi niyo naman marinig ang Word of God kung hindi gagamitin ng katawan ko, ang aking sarili. Sapagkat sabi nga ni John, I am not the light, but through me, many people might believe in the light. Gumagamit ang Diyos ng tao upang ipahayag ang kabutihan at pagbabala ng Diyos. Kaya napakahalaga ka sa Diyos. Sabihin mo, kaway-kaway sa tabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Hindi naman tayo makapag-worship kung wala si Pastor Tim at hindi gagamitin ang persona ni Pastor Tim. Nakakita ba kayo ng organ na tumunog ng sarili? Hindi naman gagalaw at tutunog ng drum kung walang persona ni Pastor Maki. Nakakita ba kayo ng drum na tumunog? Nagsosolo? And today, the coming 2021, pinapahalaga ng Diyos ang persona mo. Amen? You are not the light, but through you, many people might believe in the light. Kung walang Billy Graham, walang yumanig sa bansang Amerika.
kung walang Brother Eddie, walang Yumanig sa Pilipinas. Pero hindi sila ang ilaw. Ginamit lang sila upang magpatotoo sa ilaw. Amen? Kaya hindi naman natin sila iniidolo. Ginamit lang sila. Amen? Amen ba? Lahat tayo may ginagampanan at may gagampanan sa taong 2021. Kaya ano ang sabi ng Bible? Napakaganda po ito. Don't you know? Imagine, no? Pakipost nga, anak. Hindi mo ba alam? Yan. Nung tayo naniwala sa Panginoon, hindi lang po tayo naging Christian. And many people, naandun lang ang kanilang kaalaman. Nung tinanggap ko si Jesus, ako ay naligtas. Nung tinanggap ko si Jesus, ako ay naborn again. Nung tinanggap ko ang Panginoon, ako ay naging Kristiyano, tagasunod. No, deeper to that. When you receive Jesus Christ, don't you know that yourself are God's temple? And God's Spirit lives in you. Amen? Kaya ang Diyos kasi hindi pwede mamahay sa templong ginawa ng tao. Nananahan ng Diyos sa templong ginawa niya na buhay, walang iba kundi ikaw at ako. Your persona. Amen? Amen po ba? Hindi makakahayo at madadala mabuting balita sa Rizal, Hanagkarlan, kung walang persona ni Pastor Dan. Amen? Hindi madadala Word of God sa Guadalupe kung walang persona ni Pastor Eli. Nakuha niyo po ba ako? Ang ibig sabihin, lahat tayo ay may ginagampanan at may gagampanan. 2021, magliliwanag ang ating tahanan. Minus yung kaon, hindi. Amen? Nakuha niyo mo ba? Pagliliwanagin ng Diyos pati ang buhay mo. Kaya sabi ng Bible, that you know that you are the temple of God. Hindi ka lang Kristiyano. Hindi ka lang born again. Hindi ka lang believers. Ang napakalalim doon, you are the temple of the living God. And God's Spirit dwells in you. Di ba nung araw nung tayo ay wala pa sa pananampalatayang ito? Dumadaan ka sa mga simbahan, di ba? Amen? Ano ginagawa mo? Ay, di ba? Kasi iniisip mo, banal ang lugar na yon, nananahan doon ang Diyos. Pag tayo sumisimba noon at ang mga batay naglalaro, huwag kayong maingay, nasa tahanan tayo ng Diyos. Are you with me? Pero mas malalim doon, hindi ko naman sinasabing pag dumaan ka sa harap ni Pastora Susan, ay gaganong ka. Amen po ba? Amen. Ang ibig sabihin nun, we are God's extension to minister the people. We are God's hand to touch people. We are God's mouth to share the gospel. And we are God's feet to go anywhere. And through me, sabi ni John, I am not the light. But through me, many people might believe in the light. Kaya hindi ka lang Christian. To all listeners, hindi ka lang born again, hindi ka lang Christian, hindi ka lang believer. Deeper to that, don't you know that you are the temple of God? Tayo ay templo. Amen? Amen ba, mga templo ng Diyos? Hello? Kaya sabi dito, Paul tell us that the Spirit of God dwells in every believers. Sinabi ni Pablo. No? So, ang ibig sabihin, kung ang templo ng Diyos ay, for example, ang persona ni Pastor Tim, I salute him, I honor him. Hindi naman ako magagano sa kanyang harapan. Amen? O hindi naman ako papahira ng panyo at pagkatas gaganon ko. Amen? Kasi mas matatag at malalim ang paggalang sa isa't isa sapagkat ikaw ay templo ng Diyos.
I give honor to you and you honor me not because we are a families or brothers and sisters, because God's temple ay ikaw. I will not destroy God's temple. I will not say any negative things for God's temple because God's temple is holy. And we are the temple of God. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, you are not just. Sa Tagalog, hindi ka basta-basta. Amen? Kaya wag mo mamaliitin ang sarili mo. Do not underestimate your ability. Wag mong gagraduhan na ikay ganito. Amen? 2020, limutin mo na. Ako'y gwapo, ako'y pangit, ako'y walang kakayanan. Sa totoo lang, napakaganda mo. Amen? Tinan mo katabi mo. Wow. Sabi nga ni Pablo, kung ako'y may pagyayabang, hindi ang aking sarili, ang ipagyayabang ko, si Kristo na nasa akin. Amen? Kaya 2021, magliliwanag ka sa Diyos. Pero kailangan, unang-una, abay, ikaw una, mataas ang pagtingin mo sa sarili mo. Hindi dahil may pride ka o sabihin ng tinataas mo, no, I'm not talking about that kind of word. Ang ibig sabihin, kung merong paghanga, ang sarili mo, hangaan mo. Matalino ka, maganda ka, may kakayanan ka. Amen? Kasi ang demonyo, inilalagay sa isipan natin, wala kang silbi, makasalanan ka, nagkakamali ka lagi. Yan ang dinidigdig ng demonyo sa'yo. Kaya yung liwanag natin ay aandap-andap. Starting 2020, I am highly favored. I am blessed. Amen? Amen po ba? Lagi nating idideklara yung why we are the present holies of holies here on earth. Kasi sa holies of holies, sa tabernacle, doon nagdidwell ang Panginoon, ang Diyos, ang presensya niya. At walang pananahanan ng Diyos, kundi yung ginawa ng Diyos. Ikaw at ako. Hindi pwedeng manahan ang Diyos sa ginawa ng tao. You know why? Kasi marami nagsa-Sunday service sa restaurant. Mula Lunes hanggang Sabado, restaurant, kainan, pagkalinggo, ginagamit yon. Naalala ko nung minsan ako'y na-invite sa Muntinlupa. Sabi nung pastor, madali mong makita yung aming church doon. Diskuhan yon. Nilalagyan lang namin ng streamer pagkalinggo. Adi nga, pag pumasa, doon ka sa ilalim dadaan ng Muntinlupa, Alabang. Palabas ng highway. So, baba ako doon, may tricycle daw, dali mo ako doon sa diskuhan. Alam na. Pero itanong mo ang church, hindi alam. Kasi tuwing linggo lang nilalagyan ng malaking streamer. Tarpaulin. Amen. So, pag napasok ko doon, abay talagang diskuhan talaga. Inaayos nila. Pero, makita natin, nagiging banal lang yun, hindi dahil banal ang lugar, kundi mga banal ang pumapasok at sumasamba. Kaya sabi ng Bible, 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan na ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya napakahalaga. Kung kayo nagkakatipon sa bahay nyo, God is with you. Amen. Kaya taasan natin ang dignidad, taasan natin ang pagtingin, taasan Hello. Taasan natin yung pag-aalaga sa ating sarili, taasan natin na pagandahin ito sapagkat ikaw ay templo ng Panginoon. Amen? Ikaw ay reflection of God's presence. Kaya every day, morning pa lamang, smile. God is with you. May problema man, tumawa ka. Bagamat awit yun ni Freddy Aguilar, tumawa ka. Walang pinakamasayang tao sa balat ng lupa kundi ikaw at ako na pinananahanan ng Santong Espiritu. Amen? Kaya dito sa mga talatang ito, napakahalaga.
There was his picture. The house was tabernacle and temple. Alam niyo bilang tao, di ba, gusto niyo magkaroon ng sariling bahay, di ba? Kami noon umuupa for how many years? Kaya sabi ng mga anak ko, nakakailang lipat na tayo. Pag hindi ka nakabayad, sasabihin ng may-ari, aalis na ba kayo? Kasi hindi mo pag-aari yun eh. Amen? Kaya one day, miracles happen, wala na nagpapaalis sa amin. Alam niyo ba sa Diyos, ganon? Minsan nangyayari, nanunuluyan lang si Lord sa iyo eh, pagkailangan mo. Nakuha niyo? Hindi talaga own. Kasi nais sa Panginoon as a dwelling place, as a temple, hindi lang mananahan ng Panginoon para sa pagsamba mo, nangangailangan ka, kundi ang nais sa Panginoon, tumira dyan permanente. Katulad natin. At ako'y natutuwa, talagang yung iba, may mga bahay na. Yung ikakasal next year, may bahay na. Kasi pag sarili mo, ayusan mo, akin to eh. Duksungan mo, akin ito eh. Lahat ng gagawin mo, sa'yo yun. Wala magsasabing, ang pangit naman ng pintura niyan, ay akin to eh. Ganon din ang Diyos. May gustong ayusin ng Panginoon sa ating tahanan bilang templo, pero sabi mo, hindi Lord, wag. O ito kulay ko to. Huwag kang makialam. Ang sabi ng Lord, ang nagpapatang ko, baduy. Baduy ang kurtina mo, kulay violet, tsaka kulay orange. Di ba? Amin po ba? Kasi ang Diyos, nung tinanggap natin, templo tayo, ang nais sa Panginoon, hindi lang nagbibisit, kundi mag-reside siya doon sa templo niya. Ang sasabihin mo, Lord, paltan mo anong gusto mong paltan. Kung baduy ang kulay ko, ayusin mo. Amen? Kung sala. Amen po ba? Kaya isang araw, sabi ni Mrs. ko, sa isang taon, babaguhin ko tayo sa CR, babakbakin ako po. Wala naman ako masabi, kanya yun eh. Amen? Ganun ang Diyos. Dahil pag-aari niya ang templo, tayo'y katiwala lamang. At sa 2021, sasabihin natin, Lord, repair me. Paltan mo bubong. Paltan mo lahat. Dahil sa iyo naman ang templong ito. Hindi na po ako makikialam. Amen? Kaya dahil ikaw nagmamayari, ay ba'y walang pakialam kung ang CR ilagay mo sa gitna. Di ba? Bumisita ka, ang CR nasa gitna, ay wala ka masasabi. Bakit? Ay may-ari nagpagawa nun eh. Tahimik ka lang. Di ba? Nakaw niyo po ba? O nakakita na ba kayo ng bahay ng CR nasa gitna? Ang ibig sabihin, sa sino mang makakakita, walang pakialam sa iyo. Dahil pag-aari mo ang bahay na yon. Ganon din ang Diyos. Pag ikay templo ng Diyos, anumang makita ng maraming tao, wala silang pakialam sapagkat ang templong yon, ang Diyos ang nagmamayari ang buhay natin. Amen? The light shine in the darkness, and the darkness cannot overcome it. Kaya buong taon ng 2020, hindi tayo nagapi ng dilim dahil tayo nasa liwanag. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. The Holy Spirit dwelling place for God's that is our life. As I close, may dalawang bagay lang po ko iiwanan. The first one, we are God's possession. Hindi lang tayo templo, we are God's possession. We are possessed by God. Naranasan ko ma-experience ang mag-minister sa demons possessed. Wild ang kilos. Nandudura. Wild tumingin lahat. Pero sa Christian, you are God's temple, you are God's possession. Amen?
Amen po ba? Kaya ang kailangan lang natin gawin, lumagay tayo sa lugar na tayo ay magpo-flourish. As God's temple, ilagay natin ang ating sarili, doon tayo ay magpo-flourish. Amen? Hello? Huwag nating hahayaan makontaminate ang templong ito ng lahat ng bagay na nasa mundo. We are the light of this world. Amen? Kung ika'y may tahanan, do not allow na may nag-iinuman sa bahay mo. Maging ang templong ito, never allow na pausukan at lagyan ng kung ano-ano. Because God will destroy the temple if that person ay hindi inaalagaan ang buhay, ang kanyang temple. Di ba tayo mga may-ari ng bahay, araw-araw nililinis, di ba? Nakuha niyo po ba ako? Wala pa nakatira, linis ka ng linis. Amen po ba? Amen. Pag may nakita kang ipis, naku, ang ipis na ito. Amen? Galit na galit ka. Naku, ang dami langgam. Bilang may-ari, bibili ka pa na pang-spray para mo yung langgam hindi dumami. Yung ipis. Dahil pag-aari mo yon, hindi mo hahayaang marumi. Kaya si Mrs. Pag nasa CR, hindi naliligo, narinig ko, kuskus na kuskus. Sabi ko, huwag mo isabay ng linis. Nakuha niyo? Walis ng walis. Kasi, isa lang sa'yo yun. Pabayaan mo marumi, ikaw maapektuhan. Linisin mo, ikaw din maapektuhan. Alam niyo, ganun ang Panginoon. Pag may nakikita ang anak, mali yan. Gustong linisin. Ang kailangan lang is total surrender. We are God's possession. Pag-aari ka ng Diyos, templo ka ng Diyos, ang Diyos nananahan sa iyo, ang Espiritu ng Panginoon. Kaya 2021, we are the reflection of God's presence to other people. Sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa sino man. Amen? And the last one, okay, 1 Corinthians chapter 3 verse 20, before I close. Gayon din, batid ng Panginoon ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagawa ng tao para sa inyo at sa lahat ng ito. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito'y para sa inyo. At kayo'y para kay Kristo, at si Kristo naman ay para sa inyo, para sa Diyos. You are in Christ, and Christ is of God. Ang ibig sabihin, pag-aari ka ng Diyos. Amen? Kayamanan ka ng Diyos. Pinapahalagahan ka ng Diyos. Iaalagaan ka ng Diyos. At gagamitin ka ng Diyos. Amen? We are God's possession. And the last one is our position to the Lord. Our position. Sabihin natin, my position. We are children of God. Anak tayo ng Diyos. Nasa tamang posisyon tayo. Amen? Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. 2020, ano man na nangyari, forget the past, do not dwell on the past, and let us open our eyes to go. Amen? Ako'y naniniwala, 2021, bagamat marami tayong naranasan ng 2020, our lives, our family, your job, your position in Christ, never be the same again.
God is in you. Alam nyo, na-bless ako dun sa last verse. Pakipost mo nga ulit. Verse 23 ng 1 Corinthians 3. At kayo'y para kay Kristo at si Kristo na may para sa Diyos. Sabihin natin, I am in Christ. Kaya pag nakikita ka ng demonyo, si Christ ang nakikita sa iyo. Pag umaharap ka sa Ama, ang anak niya ang nakikita sa iyo. We have no righteousness before God. Even our righteousness. Tayo lahat kasi ay liko, may problema, hindi perfect. But because of Christ, we became righteous. Kaya pag tayo nagpipray, Lord, balabaran mo ako ng damit ng katuwiran ng Panginoon. Kaya pag tayo nahiwalay kay Christ, nawawala yung righteousness ni Christ. Amen? Nawawala. Kaya, remain. Ang sabi ng John 15, if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish. John 15, verse 5 to 7. You need to be still and remain. Manatili tayo. Itawid natin ang ningas ng ating pananampalataya sa 2021. Remaining means sit, stay, and fix. And after nun, fruitfulness will overflow. Amen? So we need to remain in Christ. Christ is the light. Christ is our life. Through us, many people might believe in the light. Our message and our life is Christ alone. Even your identity comes from Jesus Christ. Amen? Kaya nga yung Christian, ang ibig sabihin ng IAN, I am nothing without Christ. Kaya tun sa 2000, paglipas ng bagong taon, lahat ng nasa online at narito sa sanctuary, gather your family. Share to them the love of Jesus. Amen? Share to them. At ikukot ko uli yung nakita ko doon sa preface noong libro ni Billy Graham. That how to live today is our life for tomorrow. Ano daw buhay natin ngayon ay magiging liwanag ng ating bukas. And we have assurance because of Jesus is in us. Sigurado ang buhay mo. Sigurado ang kinabukasan mo. Sigurado kaligtasan mo. Siguradong pinatawad ang kasalanan mo. Because Christ is the answer to all our needs. Lahat ng pangailangan. Tayo tumayo. And let us revisit our commitment, our lives to the Lord. Bagamat tayo ay leaders, let us revisit. Lord, ikaw pa rin ang nasa puso. Ikaw pa rin ang buhay ko. Ikaw ang liwanag ko. Iiwanan natin ang 2020 a days. And let us face 2021 with life. Amen? Haharapin natin ang bagong bukas. Shall we sing that song? With my lips, I will praise you. Let us worship Him. Our whole being. Yes. Maging ang lahat ng worries,
na naranasan natin ng 2020. Give it to the Lord. And let us welcome 2020 with the light of Jesus. Yes. I will bless thee with my mouth. I'll sing your praise with my eyes. I long to see you. Show me your face with my ears. I long to hear you with my hands. I long to touch you with all my heart. I surrender to you. Sing it again with my lips. Let us revisit our commitment. Let's revisit our first experience, encounter with the Lord. I'll sing your praise with your eyes. I long to see you. Show me your face with my ears. I long to hear you with my hands. I long to touch you with all my heart. I surrender to you. Let all, let all that is Within me, within me bless your holy name. bless your Sing it, let all let all that is within me bless your holy. for the very, very last time. Let all. Yes, oh God, lahat. Let all that is within me. Bless your holy name. Bless your holy name. Dakilang Diyos, yan po ang aming panalangin. That let all within us will bless your holy name. Thank you, Lord God. You saved our soul. Thank you, God, for choosing us to be your children. Thank you that we are believers of your dear Son. And most especially, thank you that we are your temple. Lahat, Panginoon. Let all within us will bless your holy name. Panginoon, I pray for the coming 2021. I declare shining years. Gagamitin mo kami, Panginoon, sa kaliwanagan ng aming pamilya, ng aming kaibigan, mga kapitbahay, kamag-anak. Katulad ng sinabi ni John, we are not the light,
but through us, our families, our friends, and many people might believe in the light. And the light shine in the darkness, and the darkness cannot overcome it, because we are the light. And thank you, Jesus. You are the true light of this world. Salamat, Panginoon. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin. Ama namin banal, salamat po. Kami iniligtas mo. Naging tagasunod mo. At higit sa lahat, naging templo. Dalangin ko po sa taong 2021, pagliwanagin mo ang buhay ko. Gamitin mo ako sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking kamag-anak, upang makilala nila ang ilaw. Walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus. At patuloy kong inihahandog sa iyo ang aking buhay, ang aking pamilya. Inaangkin ko na mayroong mga himalang darating at kakaibang pagbabago sa estado ng buhay ko. Dahil ikaw ang liwanag ng buhay ko. Salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Last song, let us within me before we close. Let all that is within me bless your holy name. Bless your holy name. Thank you. Palapakan natin ang ating Panginoon. God bless us. Amen and amen. Sabihin nga po natin, I love you, Lord. Amen. So, narito po tayo sa ating tithes and offering. Ayan, isang gawain na ginagawa natin sa church because we love the Lord. Tsaka yun, sabi nga kanina, di ba? Tayo ay God's possession, tsaka yung may possession tayo sa Lord. Amen po ba? Naniniwala din po ba kayo na lahat po ng sinabi ni Lord sa Bible ay para sa ating ikabubuti? Wala pong sinabi si Lord o command ang Lord na para sa ating ikasasama. Amen. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Sabi po dito, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Amen? So lahat po tayo is talagang very dear sa Lord. Lahat po tayo ay gusto pagpalain ng Lord. Amen po ba? Kaya pag sinabi niyang surrender, ibig sabihin, ayun po yung makakabuti sa atin. Pag sinabi niyang obedience, makakabuti po yun sa atin. Pag sinabi niyang you give your tithes and offering, makakabuti rin po yun sa atin. Amen po ba? Di ba, why do we give our tithes and offering to the Lord? Ang tithes and offering po para dun sa mga nag-online at mga first-timers, ang 10% po ng ating lahat ng kita, ayun po yung ating tithes. At yung offering po, ayun po yung bukod sa ating puso na pagbibigay. Amen po ba? Ang sabi kasi sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagis tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. So we give our tithes kasi ito yung sinabi ng Lord. Amen ba? At saka ayun, we give our tithes as well kasi alam natin na ayun yung ating parang pagdisiplina sa heart natin. Amen ba? To make sure that si Lord pa rin yung center. Amen ba? At yung pangatlo po, we give our tithes syempre kasi sabi nga po ni Bishop kanina, through us, amen ba, yung ating pag-ibigay, marami yung makakapaniwala. Amen ba? Marami yung maniniwala sa Lord. Naaabot ng ating tithes and offering din yung iba. Amen ba? Sa community, ayan, sa iba pang mga inire-reach out. Amen ba? So are we ready to give our tithes and offering to the Lord? Amen. So ayan, tayo po ay mag-pray. Hawakan po natin ang tithes and offering natin.
Lord, marami pong salamat sa isang buong taon na kami po ay ikaw ay nag-provide sa amin. Panginoon, ikaw po ay gumabay at nag-guide sa amin, Panginoon. Lord, ngayon po kami po ay magbabalik ng aming pong tithes and offering, Panginoon, sa iyo. Help us, God, to do it with the right heart. Lord God, right motive, Panginoon, Lord, in Jesus' name. And I'm praying, Lord, sa bawat isa, ikaw ang patuloy na mag-bless. Panginoon, Lord, maging doon sa mga nasa online na mag-send ng kanilang mga tithes and offering through online, Panginoon. I pray, God, na ikaw rin ang patuloy na mag-provide at mag-bless sa kanila. At even doon sa mga wala pang kakayanan, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-bless din sa kanila, Panginoon. Salamat, God, to you all the glory, thanksgiving, and praise. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So, palapakan natin ang ating Panginoon. Today is last Sunday ng December. Sa lahat ng mga celebrant o nag-birthday ng December, happy birthday. Bless kayo, kasabay niyo mag-birthday si Jesus. So, kung meron dito nag-birthday ng December, please come dito sa unahan. I-represent niyo yung December. Oh, si Pastor Dan. Pastor Conrad. Ay, baka mamaya second service. Sino pa? Amen. Happy birthday, Pastor. Okay, tayo tumayo. Pag-pray natin. Maging nasa online, kung kayo po ay nag-birthday ng December, no? Long satisfied life, more favorable years. Kung marami na kayo answer prayer, more. May darating pa. Amen. Tayo po ay manalangin. Stretch natin ating kamay kay Pastor Dan at lahat na nire-represent ng nag-birthday ng December. Father God, thank you. Truly you are the source of life, sustainer of life, dahil ikaw nagbigay nito. Dalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng daos at magdaraos pa ng kalamang kaarawan. Lord, dalangin po namin marami pang kaarawan ang darating. Ano man ang mga personal answer prayer nila, Lord God, na nagdaos sila ng kanilang birthday, higit pang iparanas mo ng 2021. At dinideklara ko, Panginoon, sa lahat na nagdaos ng December, and even here kay Pastor Dan representing the December celebrant. Lord, I pray more favorable years, long satisfied life, and I declare, Lord God, even to the families, dalayan ko, Panginoon, ang kagalakan, ang buhay. Salamat, Panginoon, at bilang isang pamilya, kami po ay bumabati at nakikigalak sa kanilang karawan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Happy birthday, Pastor! Happy birthday sa inyo lahat. Amen. Okay, tayo dumako sa benediction prayer. Let us raise our hand. Lord God, maraming salamat po sa taong 2020. Salamat, Panginoon, for all the blessing, promotion, healing. Lord, thank you, thank you. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, as we live, O Lord, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu sumaamin. Salamat,